Nakaupo si Eugene sa kanyang seat sa kanilang classroom. Kakarating lang niya. Hindi ba siya yung estudyanteng nakapasa lang dito dahil sa scholarship? Bulong ng isang babae sa kanyang kaklase. Bulong lang ito, ngunit dinig na dinig ito ni Eugene. Para bang sinasadyang iparinig sa kanya ang bulungang iyon. Oo, siya nga yun. Ang dinig ko rin magpa-part-time din daw yun dito sa school bilang waiter dyan sa kantin. Ang weird nga Parang ang awkward na yung estudyante ay makikita mong nagwo-work sa kantin. Sagot naman ng isa. Ay, dapat kasi kung hindi niya afford ang bills dito sa school, wag na siya mag-aral dito. Dapat mag-aral na lang siya sa mga public school para wala siyang problema. True be, baka pinagpipilitan talaga niyang mag-aral dito para makabingwit ng mga gwapong mayayaman. Alam mo naman ang school natin, bihira ka lang makakita ng mga lalaking tsaka. At nagtawanan ang dalawa. Napabuntong hininga naman si Eugene habang kunwari ay wala siyang naririnig. Ay, mga tao talaga. Ang hilig-hilig pag-usapan ang buhay ng ibang tao. First of all, nag-aral ako rito dahil dito ang top university. Pakialam ko sa mga gwapong lalaki rito. Mapapakain ba ako ng mga yun? Bulong na lamang ni Eugene sa sarili. Nilapitan siya ng isang kaklase at umupo sa tabi nito. Hello, transferee. Pwede ba akong umupo na lang dito sa tabi mo? Wala kasi akong katabi sa seat ko. Mukha ka namang mabait, kaya baka naman. Ngumiti naman si Eugene. Sure, walang problema sa akin. Thank you. Ako nga pala si Maricar. You can call me Rika for short. Nice to meet you, Rika. Sana maging magkaibigan tayo. Wishing that as well. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Eugene. Oh wow, ang cool ng pangalan mo. Unisex. By the way, huwag mo nang pansinin niyang mga kaklase natin. Kasi alam mo na, talagang chismosa ang karamihan dito. Mukha lang may class ang mga estudyante rito pero ang totoo niyan ay karamihan sa mga estudyante rito ay mapangmata. Lalo na pagdating sa mga mahihirap. They are lesser human being kapag kasama nila sa school ang isang dukha. Medyo mababa ang boses na sabi ni Rika. Guys, seryoso ba? Ang akala ko pa naman sa mga pelikula lang yung mga ganyang eksena. Naku, nangyayari din yan sa real life. Nang dumating ang teacher, ay nagpakilala na nga si Eugene. Alam na ng lahat na isa siyang transferee at nakapasok lamang dahil sa scholarship. At the same time, ay nagpa-part-time din sa kantin. Hindi rin niya alam kung paano kumalat yon. Pero aniyay, baka pati mga registrar ng school ay mga chismosa din. Yun lang naman kasi ang rason para kumalat sa buong school na nakapasok siya dahil sa scholarship. Ang registrar lang naman ang nakakaalam nun. Naging maayos naman ang unang araw ni Eugene sa school. Naging mas panatag din siya dahil andyan si Rika na tila naging tour guide niya sa school. Itinuro ni Rika ang lahat ng mga lugar sa school tulad na lang ng library, ng canteen, ng gymnasium, ng sports court at marami pang iba. Ang schedule ng klase ni Eugene ay 8 a.m. to 3 p.m. Ang kanyang part-time naman sa kantin ay 3:30 p.m. to 7:30 p.m. Hanggang alas 8 kasi ng gabi ang klase sa buong school, kasama ang iba pang mga graduating students. Matapos ang klase, ay dumiretso si Eugene sa kantin upang doon nga ay gawin na ang unang araw ng kanyang trabaho. Maayos ang unang araw niya sa trabaho, napagod nga lang siya. Pag-uwi niya sa bahay, ay ubo ng kanyang ina na si Sandra ang narinig niya. Nilapitan niya ang ina na nakaupo sa sofa ng kanilang bahay. Nakatakip ang bibig nito ng panyo habang umuubo. Ma, okay lang po ba kayo? Nag-aalala niyang tanong. Umubo ulit ang ina. Teka lang, kuha lang po ako ng tubig, sabi ni Eugene at nagmadali siyang nagtungo sa kusina.
upang kumuha ng tubig. Nagsalin siya ng tubig sa isang baso mula sa dilaw na pitsil. Matapos ay bumalik siya sa ina at ipinainom dito ang tubig. Ininom naman ito ng ina. "Pasensya na anak ha, kakarating mo lang pero ako kaagad ang inaatupag mo. Huwag ka mag-alala at maayos lang ang kalagayan ko." "Mama, mukhang lumalala na talaga ang sakit niyo." "Hindi naman, naubo lang talaga ako." "Kailangan niyo na po yatang magpa-check up sa doktor." "Huwag na anak, simpleng ubo lang talaga to. At saka, saan naman tayo kukuha ng pang-check up ko eh? Isang buwan na nga tayong hindi nakakabayad ng kuryente." "May ipon pa naman po ako dyan ma. Magkano lang naman ang check up? 300 pesos lang naman yun sa may clinic." "Ay naku, huwag na anak. Yung 300 mo eh, gastusin mo na lang sa baon mo para sa school. Nung summer eh, pinaghirapan mo yung ipon mo ngayong noong nagtatrabaho ka sa fast food." "Ayoko namang galawin yan. Huwag kang mag-alala, ang sabi ng kuya mo eh, padadalhan niya ako ng pera bukas." May totoong anak si Sandra na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa. Ang kaso ay may sarili na itong pamilya na tinutustusan, kaya bihira lamang ito kung magpadala sa kanya. "Eh mama, hindi naman sa ano ha pero 3 buwan nang nangako si kuya na magbibigay siya sa'yo pero hindi naman niya tinutupad." "Ayun na nga, pagpasensyahan mo na anak. Eh alam mo namang may sarili na rin yung pamilya, may 3 anak. Eh nakakahiya rin namang humingi sa kanya." "Ganito na lang ma, bibigyan kita ng 500 pesos bukas. Tapos punta kang klinik para magpa-check up ha. Yung pera eh, madali lang namang kitain yan. Eh yung kalusugan, kapag napabayaan, lalo tayong mahihirapan. Kaya habang maaga pa eh, mas maganda na malaman na natin kung ano ang sakit mo. Eh 2 buwan na po kayong ubo ng ubo eh." Nalungkot naman si Sandra. "Pasensya na anak kung nakakaistorbo pa ako sa'yo ha." "Hay, mama naman, huwag niyo namang sabihin yan. Mama ko kayo eh. Alangan namang pabayaan ko lang kayo na lumala ang sakit niyo. Basta, huwag niyo nang problemahin ng pera, okay?" Ngumiti naman si Sandra nang may lungkot sa mga mata. "At saka mama, may part-time na rin naman ako sa school. Waitress ako sa school. Malaki rin ang kinikita ko ron." "Kamusta nga pala ang unang araw mo sa eskwela? Wala naman bang nambuli sa'yo?" "Bakit naman may mambubuli sa akin mama? Maayos na maayos ang unang araw ko. Katunayan ay may naging kaibigan kaagad ako. Mababait naman pala ang mga estudyante roon." Napangiti ulit si Sandra. Natutuwa akong marinig yan kung ganon. Kinabukasan, bago umalis ng bahay, ay nag-abot nga si Eugene ng 500 pesos sa ina upang magpa-check up ito bukas. Nahiya pa itong tanggapin ni Sandra dahil nga pakiramdam niya ay nakakaabala siya sa kanyang anak. Si Eugene ay inampon ni Sandra nang ito ay 1 taong gulang pa lamang. May isang babaeng nagbigay nito sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip na ampunin ito dahil pangarap niyang magkaroon ng babaeng anak. Kaya naman kinuha na niya ang pagkakataon na magkaroon ng sariling anak na babae. Wala naman siyang pinagsisihan dahil para sa kanya ay isang biyaya ang pagdating ni Eugene sa buhay niya. Proud na proud siya kay Eugene. Minsan nga ay mas nararamdaman pa niya ang pagmamahal ni Sandra na ampon niya kaysa sa totoo niyang anak na nasa abroad. Bihira na lamang kasi siya nitong kamustahin. Hindi naman niya masisisi dahil nga may sarili na itong pamilya. Samantala sa school ni Eugene ay lunch. Niyaya siya ni Rika na magtungo sa basketball court dahil ang boyfriend nito ay isa sa mga varsity ng school. Pareho silang kumakain ng sandwich. Palaging may baon si Rika na sandwich at binigyan siya nito, kaya naman malaki ang pasasalamat niya rito. "Nasaan dyan ang boyfriend mo, Rika?"
Tanong ni Eugene habang nakatingin sa mga gwapong nag-e-ensayo sa court. Pawis na pawis ang mga ito. Kita mo yung pula ang buhok? Siya si Kyle. Siya ang boyfriend ko. Namangha naman si Eugene dahil talagang napakagwapo nitong si Kyle na to. Napaka-artistahin ng datingan nito. Wow, napakagwapo pala ng boyfriend mo, Rika. Siyempre naman, not only he's handsome, but he's also very kind and napakagaling din sa sport. Ikaw ba, Eugene? May boyfriend ka ba? To be honest, wala akong boyfriend, Rika. Oh, ayos lang yan. Magkaka-boyfriend ka rin soon. It's okay. It's not one of my priorities anyway. Pero masarap din kayang magmahal. Siguro nga. Yun na lang ang nasabi niya. Hindi pa kasi niya nararanasan ang magmahal. Nagka-crush na siya, pero hindi naman ito nauwi sa pagmamahal. Anong siguro nga? Try mo rin kasi. Sa ganda mong yan, imposible namang walang magkakagusto sa'yo rito. Gusto mo ba hanapan kita ng lalaki rito? Uy, ano ka ba? Wag na, no? Alam mo namang nag-aaral ako at may part-time pa. Tapos si mama, mukhang may sakit pa. Tingin mo ba, may time pa ako para sa love life? Syempre wala na, no? Ay, ganun ba? Sayang naman kung ganun. Itinuon na nilang muli ang panonood sa mga nag-e-ensayong varsity players. Habang nanonood, ay paparating sa kanila ang bola. Dahil naihagis ito ng isang player. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ay hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Napapikit na lamang silang dalawa. Si Eugene dapat ang matatamaan ng bolang yun. Matapos ang ilang segundong pagkakapikit sa mga mata, ay nagtaka ang dalawa dahil walang nangyari sa kanila. Nang buksan nila ang kanilang mga mata, ay nagulat sila dahil may lalaki sa kanilang harapan na nanonood din. Nakatayo ito at hawak niya ang bola. Tumingin ang lalaki kay Eugene at halos mabaliw ang puso ni Eugene nang makita ang lalaking ito. Wala kasi itong kasing gwapo. Mas gwapo ito kesa sa boyfriend ni Rika. Napakatangos ng ilong nito. Perfect ang jawline. Makapal ang mga kilay at singkit ang mga mata. Ngunit malalaki. Halos mapako ang tingin niya sa lalaking ito. It's okay, miss. Sabi ng lalaki sa matigas na tono. Pati ang pagsasalita at boses nito ay parang musika sa mga tenga ni Eugene. Thank you. Nahihiyang sabi ni Eugene. Ngumiti ang lalaki. No problem, Eugene. Nagulat si Eugene. Paano mo nalaman ang pangalan ko? I've been here all this time at narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan niyo ni Maricar. Kumunot ang noo ni Rika. Rika nga sabi, huwag mo nga akong tawaging Maricar. Sa tono ni Rika ay para bang close na sila ng lalaking ito. Siya nga pala si Arthur, Eugene. Miyembro siya ng varsity pero hindi siya makakalaro kasi may fracture ang ankle niya. And hanggang ngayon, hindi pa rin siya pwedeng maglaro kaya nood-nood na lang siya. Thank you for your introduction, Maricar. But gusto kong magpakilala ng formal sa magandang binibini na yung kaibigan. Ako nga pala si Arthur Lil, binibining Eugene. Kinagagalak kitang makilala. Salamat, Arthur. Kinagagalak din kitang makilala. Can I know you more though? Gusto pa kitang makilala. Sabi ni Arthur. Hoy Arthur, amin na ang bola. Sabi ng isang player. Oops, sorry. Heto na. At ibinato na nga ni Arthur ang bola sa player at sinalo naman ito ng player. Muling ibinalik ni Arthur ang atensyon kay Eugene. What do you think? Kain tayo after school? Sorry. Hindi ako pwede kasi may part-time pa ako sa canteen after ng school. Oh, can you file a leave just for now? I'll pay you. Kumunot naman ang noo ni Eugene dahil hindi niya ito nagustuhan. Ano ka ba? Bakit mo naman yun gagawin? Huwag na, no?
Next time na lang kapag naging comfortable na ako sa'yo. At tinignan ni Eugene si Rika. Tara na Rika, balik na tayo sa classroom. Naglalakad pabalik sa classroom sina Eugene at Rika. Mapang-asar na tinignan ni Rika si Eugene. Uy, kinikilig yarn? Namula sa hiya si Eugene. Ano ka ba? Huwag mo nga akong asarin, nakakahiya. Type mo si Arthur, no? I mean, napaka-hypocrite ko naman para sabihin hindi ako na-attract sa kanya. Pero, tama na nga, nakakahiya. Parang first time mo talaga sa mga ganitong sitwasyon, ha? Pero, huwag mong lalapitan yung si Arthur. Do you know why? Nagtaka naman si Eugene at bumagal ang kanyang paglalakad. Bakit? Sira ulo ba siya? Not really, pero may gusto sa kanya ang estudyanteng si Elizabeth. Ang kaso hindi ito type ni Arthur. O tapos? Selosa yung si Elizabeth, tapos toxic din at gatekeeper. Gusto niya sa kanya lang si Arthur. Every time na may naa-associate kay Arthur, she's doing her best para mapatalasik ang babaeng yun. Hinabahan naman si Eugene. Talaga ba? Bakit naman niya magagawa yun? Mayaman ba siya or something? Anak siya ng Prime Minister ng ating bansa? Kaloka naman to. Ang akala ko pa naman sa mga pelikula lang nangyayari ang mga ganyang eksena. Pati rin pala sa totoong buhay. Naku, ang mga nangyayari dito sa school talagang pang pelikula. Kaya asahan mo na may makikita kang bullying dito sa school. Laganap yan dito unfortunately. Bakit hindi gumagawa ang management ng school ng paraan para matigil ang bullying? I was also a victim of bullying dati, noong high school. At talagang sobrang awang-awa ko sa sarili ko. OMG, really? I'm so sorry to hear that. Gulat na sabi ni Rika upang makisimpatya. Thank you. But anyway, alam mo naman ang kayang gawin ng mga taong makapangyarihan. They can do whatever they want. Sunod-sunuran nga lang ang principal sa lahat ng mga pinag-uutas sa kanya ng Prime Minister. Dapat pala lubayan ko na ang lalaking yon. Baka mamaya ako pa ang mapagdiskitahan ng Elizabeth. Mahirap na. Ay girl, talagang lumayo ka na sa kanya. Kung ayaw mong bukas makalawa kusa ka na lang mag-transfer ng ibang school. Thank you sa paalala, Rika ha. Kung hindi dahil sa'yo baka malasan siya na ang pamumuhay ko rito. Nang matapos ang klase ni Eugene, ay nagpunta na siya sa kantin upang doon ay magtrabaho. Nakasuot siya ng apron at naka-ponytail ang kanyang buhok. Siya ang waiter at nagde-deliver ng mga pagkain ng mga estudyante sa kani-kanilang table. Wala pang 10 minutes ng kanyang duty ay nakita niya kaagad si Arthur na nasa cashier at nag-o-order ng pagkain. Matapos ay umupo ito sa isang table. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag siya ng cashier na si Kyla. Miss Eugene, pahatid naman ito sa customer 4. Okay, sure. At nilapitan niya si Kyla. Mukhang type ka ng lalaking yun, Miss Eugene. Sabi ni Kyla habang kinukuha ang tray na naglalaman ng 2 iced coffee at 2 cake. Ha? Paano mo nasabi? Nag-order siya ng pagkain for 2 at para sa'yo raw ang isa. Nagulat si Eugene. Teka, pwede ba yun? Sa kalagitnaan ng trabaho ko? Ano ka ba, si Arthur yan? Isa sa mga mayayamang estudyante rito. He paid 10,000 to canteen para samahan mo siyang kumain. Mas lalong nagulat si Eugene. Hindi niya inakala na hindi pala talaga basta-bastang tao lamang itong si Arthur. Seryoso ba? Teka, hindi pwede. Ayoko sa kanya. Sige na, samahan mo lang naman siyang kumain Wala namang halong mali siya yun. Tumingin siya kay Arthur na nasa table at nakatingin din ito sa kanya habang nakangiti. Natanggal niya kaagad ang tingin niya rito dahil hindi siya komportable. Kabadong-kabado siya ng mga sandaling yon.
Lalo pat isip-isip pa rin niya ang sinabi sa kanya ni Rika kanina. Sige na, lapitan mo na siya roon. Kanina pa siya naghihintay oh. Utos ni Kyla. Ayos lang yan. Konti naman ang mga customer. Ako na lang ang maghahatid ng pagkain ng ibang mga customer. Wala nang ibang nagawa si Eugene kung hindi ang sumunod. Inihatid na nga niya ang tray kay Arthur. Marahan niya itong inilapag sa table nito at ngumiti ng pilit. Good morning sir. Heto na po ang order niyo. Enjoy po. At aalis na sana siya. Ngunit nagsalita si Arthur. Teka, huwag ka munang umalis. Gusto kong chill ka muna rito sa tabi ko habang nagkakape. Bumuntong hininga si Eugene at sumuko. Aniyay, ito na rin siguro ang tamang oras para tapatin ito. Umupo nga siya sa upuan. Thank you. Tara, kain na tayo. Sabi ni Arthur. Kinain na nga ni Eugene ang nakahandang pagkain para sa kanya. Natuwa naman si Arthur dahil ang akala niya ay type na rin siya ni Eugene. By the way, hindi mo naman kailangan gawin to Eugene. How much ang kinikita mo rito? Tanong ni Arthur. 500 pesos lang. Diyos ko, ang baba. I can give you 20,000 every month. Just don't do this. Yun lang, wala kang ibang gagawin. Sorry Arthur, but I can't. May pride ako bilang babae. Kung bibigyan mo ako ng 20,000 per month, for sure ay may kapalit yun. Wala no? Hindi mo ba ako kilala? May baon akong 10,000 per day. Wala lang sa akin yung 20,000 per month. I see. I appreciate kung i-donate mo na lang yun sa charity. May sasabihin nga pala ako. Sure. Ano yun? Kasi Rika told me about Elizabeth at sinabi nga niya kung gaano siya ka-obsessed sa'yo to the point na binubuli niya ang kung sino mang babae na napapalapit sa'yo. Siguro naman ay aware ka sa ginagawa niyang yun? Huwag mo siyang problemahin. Ako ang bahala sa kanya. No way. Kaya ba nilulubayan mo ako dahil sa kanya? Is that mean na kung hindi dahil sa kanya ay papayag kang makilala pa ako ng lubusan? Hindi naman sa ganon. But I heard na binubuli ni Elizabeth ang mga babaeng napapalapit sa'yo. At wala akong balak na mabuli niya. That may cause me to transfer sa ibang school. Pinaghirapan kong makapasok sa school na to through scholarship. At ayoko sanang masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang, alam mo na. Kung si Elizabeth ang inaalala mo, huwag kang mag-alala at ako mismo ang kakausap sa kanya. But what if, dahil sa pakiusap mong yun, ay lalo na niya akong paginitan? Baka kasi hindi mo pa ako kilala. Anak ako ng mayor ng city na to. At I'm not just anyone para ganunin niya. If she uses her power to oppress, then I will also do it. Inubos na lamang ni Eugene ang kanyang pagkain. Sige na, salamat sa pagkain. Please lang, wag mo na akong abalahin dahil hindi ako komportable. Maraming magagandang babae dyan na mas nakakaangat sa lipunan. Gusto mo, sila na lang ang paibigin mo. Tumayo si Eugene upang umalis na. Pero ikaw ang gusto ko. Gusto ko ang pagkasimple mo. Gusto ko ang pagkasimple ng kagandahan mo. Walang makeup, simple lang ang suot. Walang kung ano-anong accessories. Wala akong ganun kasi hindi ko afford. Pero kung afford ko yun, baka meron din ako kung ano ang meron sa iba. At saka na siya umalis at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi pa siya komportable dahil sa buong oras na yun ay pinagmamasdan lamang siya ni Arthur. After ng isang oras ay umalis din si Arthur. Nalito pa si Eugene sa kanyang nararamdaman dahil nang umalis si Arthur ay nalungkot siya at bigla itong na-miss. Huy, Miss Eugene, mukhang sinaktan mo ang puso ni Arthur. I wonder kung bakit hindi mo siya gusto. Ang gwapo-gwapo niya. Sabi ni Kyla. I mean, yes, gwapo siya. Ang kaso, alam mo naman ang tungkol kay Elizabeth siguro or maybe not.
Yes, alam ko ang tungkol sa kanya. Binubuli niya ang kahit na sinong babaeng napapalapit kay Arthur. Pero kung tutuusin, kaya ka namang ipagtanggol ni Arthur mula sa kanya? What do you mean? Sinasabi mo ba na parang hinayaan lang ni Arthur na mabuli ang mga babaeng napalapit sa kanya noon? Not exactly. At the end of the day, hindi ko naman talaga alam ang mga nangyayari sa buhay nila. Pero malaki ang chance na ganun nga. Kung totoo nga yan, napakalaking red flag nun. Paano niya hinahayaang mabuli ang mga babaeng napapalapit sa kanya? That's disgusting. Anyway, salamat at sinabi mo sa akin yan. At least, nabawasan ang pagkagusto ko sa kanya. Napakalaking red flag nun sa akin. Huy, hindi ko naman sinasabing ganun nga ha, pero may chance lang. Hayaan mo na. Para safe ay, hindi ko na lang siya lalapitan. Ikaw ang bahala. Kung hindi ka rin naman niya ipagtatanggol mas mabuti nga kung wag mo na lang siyang lapitan. Nang matapos ang duty ni Eugene, ay umuwi na siya. Kaagad niyang kinamusta ang kalagayan ng kanyang ina. Nakaupo ang kanyang ina sa sopa at halatang problemado ito. Mama, kamusta po ang check-up niyo? Hindi sumagot ang ina. Nanatiling problemado ang mukha nito. Mama? Anak, ang totoo niyan ay ayokong maging sakit sa ulo mo. Lalong kinabahan naman si Eugene. Ano po ba yun, Mama? Ganun po ba kalala ang sakit niyo? May kinuhang maliit na kahon ang ina mula sa tabi nito na nakapatong sa sofa. Ibinigay nito sa kanya ang kahon na yon. Ano po to, Mama? Buksan mo ang loob niyan, anak. Binuksan nga ni Eugene ang kahon at tumambad sa kanya ang laman nun na isang kwintas. Kwintas? Para saan po ito? Suot-suot mo na ang kwintas na yan. Magmula nang ampunin kita. Ang sabi sa akin ng babaeng nagbigay niyan sa akin ay, kwintas yan ng iyong ama na ibinigay sa iyong ina. At tapos, nang iwan ka ng totoo mong ina ay, iniwan niya ang kwintas na yan sa'yo. Para balang araw ay, matunton mo pa rin ang totoo mong ama. Ngayon ko lang po ito nalaman, Mama. Hindi ko agad sinabi sa'yo dahil natatakot ako na kapag ibinigay ko yan sa'yo ay iwan mo na lang ako bigla para hanapin mo ang totoo mong magulang. Pasensya na, anak, ha? Huwag po yan ang pag-usapan natin, Mama. Ano pong nangyari sa check-up niyo? May stage 2 lung cancer daw ako, anak. Pagdederetsa ng ina na labis na ikinatulala ni Eugene. Hindi siya nakasagot kaagad dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin matapos ang nalaman niyang ito. Naisip kong ibigay na sa'yo ang kwintas na yan dahil baka bukas makalawa ay kunin na ako ng Panginoon. Ayoko namang iwan ka sa mundong ito na walang ideya kung sino ang mga magulang mo. Mama, kayo lang po ang nanay ko. Wala na pong iba. Kayo lang po ang mahalaga sa akin. Hindi ko po kailangan ng tunay kong ina dahil inabandonan niya ako. Hindi ko siya ina. Oo, siguro, siya ang nagsilang sa akin. Pero hindi ibig sabihin na nanay ko siya. Kayo lang po ang nanay ko, Mama. Napaiyak na rin si Eugene dahil hindi niya kinaya ang emosyon. Napaiyak na rin ang kanyang ina at doon nga ay nag-iyakan silang dalawa. Mama, hindi pa naman po ibig sabihin na to na mamatay na po kayo. Ipapatingin ko po kayo sa doktor. Mag-iipon po ako para maoperahan po kayo. May pag-asa pa naman pong mawala ang cancer niyo eh. Sabi ni Eugene matapos na umiyak. Pinunas niya ang luha sa kanyang mga mata. Huwag na, anak. Matagal na panahon na rin akong nabuhay sa mundong ito. Siguro nga ay ito na ang tamang oras. Baka sadyang gusto na akong kunin ng ating Panginoon. Mama, huwag naman po kayong sumuko na lang ng ganyan. Basta, gagawan ko po ito ng paraan. Nang gabi na yon, ay walang ibang ginawa si Eugene sa kanyang kama kung hindi ang umiyak ng umiyak. Ayaw pa niyang mawala ang kanyang ina dahil magmula nang magkamalay siya sa mundong ito, ay ito na ang tumayong ina sa kanya. Mahal na mahal niya ito.
Kinabukasan, nang matapos ang klase ni Eugene, ay nagtungo na siya sa kantin upang sana ay jumuti. Ngunit laking gulat niya sa sinabi ni Kyla. Eugene, hindi mo pa ba alam? Ang alin? Si Sante ka na raw sa trabaho, sabi ng cashier. Ha? Sinong nagsabi? Si boss. Lumabas mula sa employee area ang boss nilang lalaki at nilapitan si Eugene. Sinasante na kita, Eugene. Pasensya na at kailangan ko lang to gawin. Pero, bakit po boss? Napakabiglaan naman po nito. At saka, wala naman po akong ginagawa para sisantehin niyo. Yun kasi ang pakiusap sa akin ni Miss Elizabeth. Siguro ay kilala mo siya? Nagpinting ang mga tenga ni Eugene sa narinig niyang ito. Gulat na gulat siya. Siya ba ang dahilan? Oo, Eugene. Pasensya na ha. Sinusunod ko lang ang utos ni Miss Elizabeth. Napabuntong hininga na lamang si Eugene dahil sa sobrang pagkadismaya. At the same time ay nagsimula na rin siyang mabahala. Alam kasi niyang ito na marahil ang panimula ng pagpapahirap ni Elizabeth sa kanya. Habang naglalakad siya, papalabas ng kantin, ay may humila sa kanyang buhok. Napaaray siya at napaatras. Ikaw ang malanding si Eugene, hindi ba? Sabi ng isang babaeng may kulot at blondie na buhok. Bitawan mo ko, miss. Pakiusap ni Eugene. Bitawan? Okay, sige. At malakas siyang itinulak ng babae patungo sa mga table na naroon. Nagkagulo ang mga pwesto ng table na kinabag sa kanya. Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw si Eugene, hindi ba? Ang malanding si Eugene. Sino ka ba? Tanong ni Eugene at bumangon. Sinampal siya ng babae. Ako si Elizabeth. Masaya ka na? Ikaw, sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ang malanding si Eugene, hindi ba? Nagulat si Eugene sa pakilala ng babae sa kanya. Kinilabutan siya at nagsimula siyang gapangin ng malamig na pawis sa kanyang likod. Sa magandang itsura pa lamang ng babaeng ito, ay mararamdaman na ito ng pagkasalbahi ng ugali. Oo, ako nga, natatakot niyang sabi. Hindi lumaki si Eugene na malakas ang loob. Hindi siya confrontational. Katunayan nga niyan ay sa tuwing may nangaaway sa kanya sa kabilang school ay pinalagpas na lamang niya ito. Wala ni isang pagkakataon na kung saan nagawa niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Knowing na hindi lamang simpleng tao, si Elizabeth, ay mas lalong wala siyang lakas ng loob na patulan ito. Gusto niyang tapusin ang pag-aaral niya sa school na yon dahil hindi basta-basta ang makapasok doon. Isang malaking prelihibyo ang makapasok doon at hinding-hindi niya ito sasayangin anuman ang mangyari. Mabuti at umamin ka? Siguro naman ay alam mo kung ano ang rason kung bakit ko ito ginagawa sa'yo, hindi ba? Namalayan na lamang ni Eugene na nakatingin na sa kanila ang napakaraming tao sa buong kantin. Hiyang-hiya siya dahil hindi siya sanay na siya ang sentro ng atensyon. Naibaba na lamang ni Eugene ang kanyang tingin dahil sa sobrang kahihiyan. Please, Miss Elizabeth, ayoko ng gulo. Tinatanong kita, aware ka naman siguro kung bakit ko to ginagawa sa'yo? Umiling si Eugene. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Imposibleng hindi mo alam. Imposibleng sa dinami-dami ng tao rito ay wala man lang nakapagsabi sa'yo na hindi mo dapat nilalapitan si Arthur. Pero hindi naman ako lumalapit sa kanya. Siya ang lumalapit sa akin. Sinampal siya ulit ni Elizabeth. Napakalakas ng sampal na yun. Namaga ang pisngi ni Eugene. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang hawakan ng kanyang pisngi. Kung ganon, bakit mo sinabing hindi mo alam? Don't ever lie to me, you little piece of shit. Nag-cross arms pa si Elizabeth. May nakapagsabi sa akin na kaya ka lang nakapasok sa school na to ay dahil sa scholarship.
Talagang sinayang mo pa ang scholarship mo? Para lang sa isang lalaki? Napakakati mo talaga. Kung tingin mong hahayaan ko na lang ang pang-aakit mo kay Arthur, bes nagkakamali ka. Dahil gagawin ko ang lahat para lang kusa kang umalis sa school na to. At dinurahan pa ni Elizabeth ang damit ni Eugene. Saka siya umalis. Pumatak na lamang ang luha mula sa mga mata ni Eugene. Pinunas niya ang kanyang luha habang nakababa pa rin ang kanyang tingin. Natatakpan ng kanyang buhok ang kanyang muka. Kawawa naman siya. Oo nga, napakasalbahe talaga ng Elizabeth na yun. Kaya nga dapat mag-ingat-ingat tayo dyan kay Arthur eh. Iyan na lamang ang mga narinig ni Eugene sa ibang mga estudyante sa kantina. Matapos ay nagtungo sa restroom si Eugene. At doon ay pinunas ang dura ni Elizabeth sa kanyang damit. Naghilamos din siya roon. At tinatagan ang kanyang kalooban. Ayaw pa rin niyang sumuko. Hinding-hindi niya hahayaan na magtagumpay si Elizabeth na palayasin siya. Nang umuwi siya sa bahay, ay napaisip ang kanyang ina dahil masyado pang maaga. O anak, ang akala ko ba ay may part-time ka sa school mo? Pagtataka ng ina. Nag-resign na po ako ron, ma. Maghahanap na lang po ako ng iba. Ganun ba? May problema ba roon? Sabihin mo lang sa akin. Kilala kasi kita. Hindi ka ganyan. Hindi ka basta-basta na lang aalis sa trabaho nang walang dahilan. Hindi sinabi ni Eugene ang buong katotohanan. Dahil nga sa huli ay ayaw niyang bigyan pa ng alalahanin ang kanyang ina. Bukod doon, sa oras na nalaman nitong may nambuli sa kanya sa school, ay talagang susugurin nito ang taong yun kahit na sino pa man ito. Walang kinatatakutan ng kanyang ina kung siya ang pinag-uusapan. Kinabukasan ay pumasok pa rin sa school si Eugene. Nang pumasok siya sa classroom ay nakatingin sa kanya ang lahat. Nabatid niyang alam na ng mga ito ang tungkol sa nangyari kahapon. Alam niyang kahit nakauwi na ang mga kaklase niya nang mangyari yon ay mabilis pa rin kakalat ang ganong bagay sa kanilang school. Nagdire-diretso siya sa kanyang upuan. I'm so sorry to hear about what happened yesterday, Eugene, ha? Kung kaya lang sana kitang ipagtanggol, ginawa ko na. Kaso alam mo naman, takot din ako para sa sarili ko, sabi ni Rika. Ngumiti si Eugene ng pilit. Hindi, ano ka ba naman? Ayos lang to, promise. Kung umalis ka na kaya sa school, Eugene, feeling ko yun ang mas makakabuti sa'yo. I mean, don't get me wrong. Siyempre ayokong umalis ka sa school. Pero kung yun ang way para mas maging okay ang school life mo, why not, diba? Pagtsatsagaan ko na lang ang mga ginagawa ni Elizabeth sa akin. Eventually, ay mapapagod din naman siya sa ginagawa niya. No, hindi mo siya kilala, Eugene. Talagang ma-pride siyang tao at hinding-hindi niya hahayaan na hindi ka mapalaya sa school. Ang malala pa ay baka gumawa siya ng paraan para makick out ka. Kapag nangyari yun, siguradong mahihirapan ka ng maka-enroll sa ibang school. Mas lalong nabahala si Eugene sa nalaman niyang ito. Ganun ba? Sige, kung ganun ay susubukan ko pa ng mga ilang araw. Kapag hindi ko na talaga kaya, saka siguro ako magdedesisyon. Oo, Eugene, kasi hindi ka makakapag-aral ng maayos kung nandyan si Elizabeth na lagi kang ginugulo. Baka hindi ka lang makapag-focus sa pag-aaral. Totoo naman Rika. Malungkot na sabi ni Eugene. Samantala, nang umagang yon, ay kinumpronta ni Arthur si Elizabeth sa rooftop ng school. Silang dalawa lamang ang nandoon. Nakatayo lamang si Arthur at nakasandal sa railings ng school. Bakit mo ko gustong kausapin? Mataray na tanong ni Elizabeth nang malapitan si Arthur. You did that to that girl? Sabi ni Arthur. Which one? I bullied 3 women yesterday. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko? Si Eugene.
Si Eugene. Yung malanding babaeng nangaakit sa'yo? What about it? Sinakal ni Arthur si Elizabeth. Don't you ever bully her again, or else I will do everything para danasin mo ang lahat ng ipinapadanas mo sa kanya. Pagbabanta ni Arthur. Gulat naman si Elizabeth dahil ito ang unang beses na ipinaglaban ni Arthur ang isang babaeng binuli niya. Hindi makahinga ng halos 10 segundo si Elizabeth dahil sa malalim na pagkasakal sa kanya ni Arthur. Ang akala nga niya ay katapusan na niya. Matapos ang 10 segundong pagkasakal sa kanya ni Arthur ay itinulak siya nito dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Naghabol siya ng hininga. Naintindihan mo ba ang sinabi ko, Elizabeth? Ibuli mo na ang lahat, wala akong pakialam. Basta't huwag na huwag mo lang gagalawin sa Eugene dahil gusto ko siya. Isuksok mo yan sa maliit mong kokote. At matapos nun ay iniwan na ni Arthur si Elizabeth sa rooftop at bumalik na siya sa kanyang classroom. Naiwan naman si Elizabeth sa rooftop at doon nga ay matalim ang kanyang mga mata. Kahit ginawa ito sa kanya ni Arthur, ay wala pa ring namuong galit sa puso niya para sa binata. Sa halip ay lalong nadagdagan ng galit niya para kay Eugene. Kasalanan mo tong babae ka. Hinding-hindi pa rin kita tatantanan, sabi niya. Samantala, natakot na si Eugene na lumabas ng classroom dahil pakiramdam niya ay biglang susulpot si Elizabeth sa harapan niya at ibubuli na naman siya. Aniya, kung pwede lamang kumain sa loob ng classroom ay ginawa na niya. Ang kaso ay bawal kumain sa loob dahil nangangamoy ulam ang classroom at dumudumi din doon kapag kumalat ang mga kanin. Wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi ang magtungo sa oval at doon kainin ang kanyang bagong lunch. Kasama niya roon si Rika. Habang mapayapa silang kumakain, ay bigla na lamang pinagbabato si Eugene ng 2 kalalakihan mula sa malayo. Tuloy pati si Rika ay nadamay. Ay ano ba? Sigaw ni Rika, ngunit hindi pa rin sila tinatantanan ng 2 lalaki sa pagbato sa kanila. Wala na silang ibang nagawa kung hindi ang protektahan ang kanilang mga ulo. Nagpatuloy ng halos 10 segundo ang mga lalaki sa pagbato sa kanila habang nagtatawanan. Matapos nun ay kaagad nagsitakbuhan papalayo ang mga ito. Ang mga lunchbox nila ay napuno ng mga maliliit na bato. Hindi na nila makain ang mga nilalaman nito dahil nadumihan na. I'm so sorry, Rika. Nadamay ka patuloy, sabi ni Eugene. No, it's okay. Huwag mo kong intindihin. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mga maliliit na bato lang naman ang ibinato nila sa atin. Ikaw, ayos lang din. Siguro, si Elizabeth ang may pakana nito. Hula ni Rika. Tingin ko nga rin. Bili na lang tayo ng pagkain sa kantin. Wala na akong pera, Rika. Pero ikaw na lang. Busog na rin naman ako. Anong busog? Ang konti-konti pa nang nakain mo. Tara na at kumain na tayo roon. Bahala ka, gugutumin ka niyan sa classroom. Baka walang pumasok sa utak mo habang nagtuturo ang teacher natin. Kasi naman, nakakahiya na, Rika. Palagi mo na lang ako nalilibre ng pagkain. Ako, ever since hindi pa kita nalibre ng pagkain. Ano ka ba? Hindi ko kailangan manlibre, no? I have money. But you don't, kaya it makes sense na ako ang manlilibre, haler. Thank you for reminding me na I'm poor. Pagdadrama ni Eugene in a sarcastic way. O edi sorry. Nagligpit na lamang sila ng mga gamit at nagtungo sa kantina. Doon nila ipinagpatuloy ang kanilang pagkain. Ngunit hindi pa man sila tumatagal doon, ay bigla na lamang may bumuhos ng gatas kay Eugene. Isa itong babae. Pasensya na, napag-utusan lang ako.
Kapag hindi ko to ginawa, ako naman ang pag-iinitan ni Elizabeth. Sabi ng babae na naaawa para kay Eugene. Maya-maya ay biglang may humawak sa kamay ng babae at itinulak ito. Bumagsak ang babae sa mga nakapwestong table doon at napaaray pa ito dahil sa sakit. Malakas kasi ang pagkakatulak sa kanya ng lalaking ito. Ito ay walang iba kung hindi si Arthur. Tama na, sigaw ni Arthur. Arthur, huwag mo siyang saktan. Napag-utusan lang siya ni Elizabeth. Paliwanag ni Eugene. Umiyak ang babae at nagmadali itong tumakbo papalayo. At saka, huwag mo nga akong lapitan please. Lalo lang akong ginugulo ni Elizabeth. Kahit lubayan pa kita o hindi, desidido na siya sa pinaplano niya. Gusto kanyang patalsikin at wala ka ng ibang magagawa pa roon. Kaya kailangan mo ko, mapagusto mo man o hindi. Hindi kita kailangan. Please lang Arthur. You should not have approached me in the first place. Kung alam mo naman palang ginagawa to ni Elizabeth sa mga babaeng napapalapit sa'yo. Kaya sorry to say this pero may responsibility ka kung bakit nangyayari to sa akin. And that's exactly why I'm protecting you. Palag ni Arthur. Pero lalo lang akong napapahamak. Hindi ka mapapahamak sa school kung palagi mo akong kasama. Kaya please, always be on my side from now on. Nag-walk out si Eugene matapos nun. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya pinili na lamang niyang umalis. Sundan ko lang si Elizabeth, sabi ni Rika. At sinundan na nga niya ang kaibigan. Dumiretso sila sa restroom. Pagpasok ni Rika sa restroom, ay nakita na lamang niya si Eugene na basang-basa ng tubig at punong-puno ng harina ang buong katawan. Pinagbabato rin ito ng mga itlog at nabasag ang mga ito sa mismong damit ni Eugene. Anong ginawa niyo? Sumusobra na kayo! Sigaw ni Rika sa mga babaeng inupahan ni Elizabeth upang gawin yon kay Eugene. Huwag kang makailam dito. Binayaran lang kami ni Elizabeth na gawin to. Kung ayaw mong madamay rito, manahimik ka dyan, sabi ng isang babae. Si Eugene naman ay bumagsak sa sahig habang nakababa ang tingin. Natatakpan ng buhok ang kanyang muka. Binayaran? Tumanggap kayo ng pera para lang gawin to sa kaibigan ko? Sabi ni Rika. Yes, tapos? Sabi ng isa. Alam mo girl, may naisip akong idea. Kung ibully din natin tong babaeng to? Sabi ng isa sa mga bully. Napangiti ang isa pang bully. That sounds fun. At pinagbabato na nga nila sa Rika ng itlog at binuhusan ng harina. Pati tuloy sa Rika ay nadamay na rin. Tama na. Huwag niyo nang idamay rito ang kaibigan ko. Ako na lang ang pahirapan niyo. Pagmamakaawa ni Eugene. Maghintay ka. Ibubuli ka rin. Sakto. Best friend forever kayo. Sa hirap at ginhawa magkaramay kayo sa mga problema. Sabi ng isang bully at nagtawanan nga sila. Tumigil lamang ang mga bully sa paghagis sa kanila ng itlog at harina nang maubusan ang mga ito. Matapos ay nagsialisan din sila. Sa tuwing may pumapasok na estudyante sa banyo, ay napapatingin ang mga ito sa kanila. Ang karamihan ay naaawa sa kanila. Nilapitan ni Eugene sa Rika. Rika, pasensya na ha. Nadamay ka patuloy sa akin. Baka starting this day, pahihirapan ka na rin ni Elizabeth. Mapait na ngumiti sa Rika. Sigurado yun. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yun. Pero hayaan mo na. Total, nangyari na rin naman to. Wala na tayong magagawa. Anyway, maghahanap na ako ng bagong school. Dahil siguradong pag-iinitan na rin ako ni Elizabeth. Nagulat si Eugene sa narinig na yun. Ha? Maghahanap ka ng ibang school? Paano kung sabihin mo to kay Arthur? 'Di ba malapit naman kayo sa isa't isa? I don't think he will exert an effort to do that.
But anyway, tara na nga. Tumayo na tayo at maligo sa shower room. Napakalagkit na ng mga katawan natin. At tumayo na nga sila at naglakad patungo sa shower room. Habang naglalakad sila sa koridor ay pinagtitinginan sila ng mga tao. Nakababa lamang ang tingin nila dahil sa hiya. The moment na nakita sila ng mga estudyante ay nalaman kaagad ng mga ito na si Elizabeth ang mastermind sa kanilang sitwasyon. Nagpalit sila ng kanilang PE uniform na nakatago lamang sa kanilang locker room matapos na maligo sa shower room. Pagbalik nila sa classroom ay sila ang pinag-uusapan ng mga kaklase. Nakisimpatya ang mga ito. Nang matapos ang klase ay sabay nang naglakad palabas ng school gate ang dalawa. Hindi pa man sila nakakalabas ay nilapitan sila ni Arthur. Sorry, Eugene, Rika. I heard everything that happened kanina. If you are sorry, then lubayan mo si Eugene. Siya ang nahihirapan dahil sa iyo eh, sabi ni Rika. I'm sorry, Rika. Kasalanan ko kung bakit nadamay ka pa. Huwag mong sisihin ang nangyari sa akin. Kasalanan ko yun dahil nakialam ako, sabi ni Rika at nag-cross arms pa. Kailangan ko tuloy lumipat ng school dahil siguradong pahihirapan ako lalo ng bruhang yun. Don't. Pakikiusapan ko si Elizabeth na tantanan kayo. Anyway, Eugene, nakiusap na ako sa manager ng kantin. Pwede ka nang magtrabaho doon ulit. No thanks. Lilipat na kami ng school ni Rika. Baka iisang school na lang ang lipatan namin. Who knows? Gusto ko ng peaceful life at hindi ko yun maa-achieve kung ipagpipilitan ko ang sarili ko rito. But anyway, stop blaming yourself sa nangyayari sa amin. Kasalanan tong lahat ni Elizabeth at walang dapat nasisihin kung hindi siya lang. After all, wala siyang karapatang diktahan ka kung sino ang gusto mong makausap. Napangiti naman sa tuwa si Arthur sa sinabing ito ni Eugene. Maraming salamat, Eugene. Napaka-understanding mo. Ikaw ang unang tao na hindi nanisi sa akin sa mga nangyari sa kanila. Though, I know na may kasalanan naman talaga ako. It's better to self-blame than to wait for others to blame you, sabi ni Arthur. Thank you sa effort mo na pabalikin ako sa kantin. But starting bukas ay aasikasuhin ko na ang pagtatransfer ko sa ibang school, sabi ni Eugene. Teka, huwag naman kayong umalis. Kapag umalis kayo rito, susundan ko kayo sa kung saan mang school kayo lilipat, sabi ni Arthur. Huy, as if naman napapayag ang papa mo, sabi ni Rika. I don't care kung pumayag siya o hindi. Basta, susundan ko si Eugene kahit saan pa niya gustong lumipat. Bahala ka sa buhay mo, supladang sabi ni Eugene at naglakad na siya. Sinundan naman siya ni Rika. Samantala, nakipagkita si Arthur kay Elizabeth upang pag-usapan ang dapat nilang pag-usapan. Nasa isang coffee shop silang dalawa. Anong gusto mong orderin? Tanong ni Elizabeth. Hindi ako nandito para samahan kang magmerienda, sabi ni Arthur. Nadismaya naman si Elizabeth. Oh, really? Then, for what reason? Lilipat na ng ibang school si Rika at Eugene. Thanks to you. At para matigil na ang pagmamalupit mo sa kanila, I will transfer with them. Talaga? Tingin mo ba hindi ko sila kayang ibuli? Wherever they go, I can do that. Huwag mo akong minamaliit. Hindi ka ba talaga titigil sa mga pambubuli mo sa mga tao? Not until you love me, matigas na sabi ni Elizabeth. And you know damn well that will never happen until the last day. Desperate. Are you not ashamed? Well, I am ashamed, but it's worth if it's you. If you already decide to live like that, I'm so sorry. I cannot help you. But once na masaktan mo pa ng isang beses si Eugene o si Rika, talagang I will do everything on my power to make you regret. Sure, make sure na magagawa mo ang lahat dahil gagawin ko rin ang lahat
para pagsisihan mo na hindi mo ako nagustuhan. I will never regret not liking you. I would even rather die than to like you. At matapos nun, ay umalis na si Arthur. Naiwan naman si Elizabeth sa seat. Galit na galit siya dahil hindi niya makuha-kuha si Arthur. Magmula ng bata pa lamang kasi siya, ay nakukuha na niya ang lahat ng mga gusto niya sa buhay. Ngayon lang ang unang beses na hindi niya nakuha ang gusto niya at hindi ito matanggap ng pride niya. Nang makauwi si Eugene sa kanilang bahay, ay napabuntong hininga na lamang siya. Napansin ng kanyang ina ang kanyang pagbuntong hininga. "O anak, anong meron at ganyan na lang ang pagbuntong hininga mo?" "Mama, maghahanap na po ako ng new school. Magta-transfer na po ako sa ibang school." Nagtaka ang ina sa sinabi niyang ito. "Ha, bakit naman? Matagal mong pinangarap ang makapasok sa school na yan at nakakapanibago na. Sa isang iglap lang ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yung una, natanggalan ka ng trabaho sa kantin. Tapos ngayon naman, gusto mo nang mag-transfer. May problema ka ba sa school, anak?" "Wala po, Mama. Masyado lang akong napipressure sa school dahil nga puro magaganda, mayaman at matatalino ang nandoon. Parang naiinggit ako." "Maganda at matalino ka naman, anak, ha? Pero hindi ako mayaman." Sumeryoso ang ina. "Anak, tapatin mo ko. May nangyayaring hindi maganda sa school mo, no? May nambubuli ba sa'yo roon?" "Wala po, Ma. Grabe naman. Porket gusto lang mag-transfer, binubuli na kaagad." Matagal mong pinangarap ang makapasok sa school na yan. Imposible na ngayong nakapasok ka na roon bigla ka nalang aalis. Siguradong may mabigat kang rason." "Wala, Ma. Promise, ayos na ayos lang ako." Biglang naubo ang ina ng 3 beses at pagkatapos ay namalayan na lamang ni Eugene na sumuka na pala ito ng dugo. Nagulat siya at natakot. Nataranta rin siya at hindi alam ang gagawin. "Mama, ayos lang po kayo?" Umubo ulit ang ina at mas lalong dumami ang dugong na isuka nito. Lalo namang nag-alala si Eugene. Kahit taranta, ay naisip pa rin niyang kumuha ng baso ng tubig sa kusina. Nagmadali niya itong pinainom sa ina. "Inumin niyo po ito, Mama." At ininom nga ito ng ina. "Kamusta po ang pakiramdam niyo?" Ngumiti ang ina. "Ayos lang ako, anak. Simpleng bagay lang to. Hindi naman to malala." "Mama, ano po ba talaga ang sakit niyo? Sigurado pong napakalala ng sakit niyo." Natahimik ang ina. "May aaminin ako sa'yo, anak." "Ano po yun, Mama?" "Ang totoo niyan, ayoko sanang sabihin to sa'yo dahil ayokong mag-alala ka sa'kin. Alam kong abala na ang utak mo sa pag-iintindi ng maraming bagay at ayoko na sanang dagdagan pa yon ang kaso Baka kailangan mo na rin tong malaman." "Ano po ba kasi yun, Mama? Sabihin niyo na po. Lalo lang akong natatakot." "Ang totoo niyan ay may leukemia ko." Natulala si Eugene sa kanyang narinig. Hindi siya nakapagsalita ng ilang segundo dahil naukupa ng gulat ang kanyang utak. "Pasensya na kung napakalaki kong abala sa iyo, anak. Kasalanan ko ito dahil hindi ko inalagaan ang sarili ko. Pero wag mo kong alalahanin dahil hindi naman ako takot na mamatay." Niyakap na lamang ni Eugene ang kanyang ina. "Mama, promise po, gagawin ko po ang best ko para makaipon po. Maghahanap po ako agad ng trabaho." Kinabukasan nga ay hinanap ni Eugene si Arthur. Nahanap niya ito sa covered court na nakaupo sa upuan na nasa gilid. Nagulat pa si Arthur nang lapitan niya ito. Napatayo kaagad si Arthur. "Arthur, pwede na ba talaga akong pumasok sa kantin?" "Oo naman, Eugene.
Bakit? Gusto mo na bang bumalik? Hindi naman sa gusto ko, pero kailangan ko. Papasok na ako mamaya, pwede ba yun? Kailangan ko kasi ng malaking pera. Oo naman. Nasabihan ko naman na ang manager doon. I-inform mo na lang sila ngayon para aware din sila. Okay, sige. Thank you, Arthur. At aalis na sana si Eugene nang magsalita si Arthur. Teka Eugene, okay lang ba sa'yo na pumasok ulit? Hindi ka na ba natatakot kay Elizabeth? Natatakot din pero mas takot akong lumala ang kalagayan ni Mama. What do you mean? May sakit ba ang mama mo? It's a private matter, Arthur. Ayokong manghimasok ka pa sa welfare ng family ko. Please tell me if kailangan mo ng tulong. Handa akong tulungan ka financially. No thanks, pero kaya ko ito nang ako lang. Salamat sa concern daw. At umalis na nga si Eugene. Nagtungo siya sa kantin upang ipabatid sa manager doon na papasok na siya magmula mamayang hapon. Pumayag naman ang manager dahil kinausap ito ni Arthur. Samantala, nang bumalik siya sa classroom ay nag-usap sila ni Rika at ipinaliwanag nga rito na wala na siyang balak na lumipat ng school at babalik na rin siya sa pagtatrabaho sa kantin. Ikinagulat naman ito ni Rika. Seryoso? Hindi ka na natatakot kay Elizabeth? Sabi ni Rika. Natatakot din pero kailangan ko ng pera para sa mama kong may sakit. Eh ikaw ba? Tuloy na ba ang pag-transfer mo? Hindi ko pa nga alam eh. Sinabi ko kay Papa kahapon pero hindi siya pumayag. Siguro mabuti pa. Lumayo ka na lang muna sa akin. Feeling ko, hanggat palagi mo akong kasama ay baka lalo ka lang pag-initan ng babaeng yun. Yun nga rin ang naisip ko eh. Sorry Eugene ha, pero mukhang kailangan ko yung gawin. Ngumiti naman si Eugene. No problem, Rika. At nang matapos ang klase, ay nagpunta na nga si Eugene sa kantin upang magtrabaho. Nagkamustahan pa sila ni Kyla roon. Hindi pa man nag-iisang oras si Eugene sa duty, ay pumasok si Elizabeth sa kantin kasama ang dalawa niyang kaibigan. Umupo sila sa seat at tinawag si Eugene. Hey miss, patingin nga ng menu, sabi ni Elizabeth. Alam ni Eugene na kung ano man ang balak gawin ni Elizabeth ay siguradong may kinalaman ito sa pagpapahirap sa kanya. Sinunod na lamang ni Eugene si Elizabeth at ibinigay nga rito ang menu. Matapos mamili ng o-orderin ay sinabi na nila ang kanilang order at sinulat naman ito ni Eugene sa kanyang maliit na notebook. Yun lang po? Tanong niya. Yes, yun lang po, sabi ni Elizabeth at nagtawanan sila ng mga kaibigan niya. Ngumiti naman si Eugene. Sige po, 5 minutes po madam, sabi niya. Matapos ang 10 minuto ay dumating na nga si Eugene at dinala ang mga in-order na pagkain ng 3 estudyante. Nang kanyang ilapag ang tray sa table, ay nagreklamo ang mga ito. Teka, ano to? Hindi naman yan ang in-order namin. Reklamo ni Elizabeth. Ha? Pero yun po ang sinabi niya sa akin kanina. Paliwanag ni Eugene at dinouble check pa ang kanyang notebook. Tumayo ang kaibigan ni Elizabeth na si Samantha at tinulak ang balikat ni Eugene. What do you mean? Sinasabi mo bang nagsisinungaling si Elizabeth? Hindi naman po sa ganon. Sige po, palitan ko na lang po ang order niyo. Ano po bang order niyo? Nagbuntong hininga si Elizabeth at nagpakita na naiinis na siya at naiinip. Okay, sige. Patatawarin kita this time. Pero sa susunod na magkamali ka pa ng order, sisiguraduhin kong mananagot ka sa akin. At sinabi na nga ng 3 ang kanilang mga order at sinulat naman ito ni Elizabeth. Ibinalik nga ni Eugene ang tray sa counter. Ano yan, Eugene?
Tanong ni Kyla. Hindi raw ito ang order nila eh. Pero sure ako na ito ang in-order nila. Paliwanag ni Eugene. Naku, paano yan Eugene? Sa'yo makakaltas yan. Buti sana kung may o-order ng same items na ganyan. Halagang 1,000 pa naman lahat yan. Nag-alala si Eugene. Mas malaki pa ito sa sasahurin niya sa araw na yun. Mukhang pinagtitripan ka na naman ng 3 yun, Eugene eh. Bulong ni Kyla. I know. Ano kayang gagawin ko rito? Kung ibigay ko na lang kaya ito sa kanila. Baliw, gagalitin mo ang mga yan kapag ipinagpilitan mo yan. Maya-maya ay dumating si Arthur at lumapit kay Kyla. Hello miss, pa-order nga ako ng 3 yon. At itinuro ni Arthur ang mga in-order ng 3 bullies. You mean, same order po? Tag-3 po lahat? Paninigurado ni Kyla. Yes, actually, meron na bang may-ari nito? Wala pa sir. O edi, ito na pala ang kukunin ko. Is that okay? Yes, okay na okay po. 1,000 pesos po lahat. Awesome, sabi ni Arthur at binayaran na nga ang orders. Eugene, padala ng order ko sa table ko. Utos ni Arthur at nagtungo siya sa isang available na table. Hinatid naman sa kanya ni Eugene ang order na yon. Inilapag ito ni Eugene ng mabuti sa table nito. Arthur, sure ka ba talagang kakainin mo ang lahat ng to? Tanong ni Eugene. Yes, why? May problema ba roon? Kung nag-aalala ka na, baka ma-empacho ako. O edi, samahan mo akong kumain dito. Huwag. Alam mo namang nandyan si Elizabeth. Huwag mo siyang isipin. Alam kong nandito siya ngayon para pahirapan ka. Nag-order siya ng panibagong order, diba? Kapag inabot mo sa kanila ang bago nilang order, they will still do the same. They will act na para bang iba ang order nila until sa'yo lahat ma-charge ang lahat ng mga rejected orders nila. Gusto mo ba yun? O edi anong gagawin ko? Take off your uniform and magpaalam ka na sa manager mo na uuwi ka na. Sabihin mo lang ang pangalan ko and everything will be okay. Ako na ang magpapasahod sa'yo. Hindi komportable si Eugene na si Arthur ang magbabayad sa kanya. Pero wala na siyang ibang mapagpipilian ngayon. Kung hindi niya tatanggapin ang alok ni Arthur, ay malulubog naman siya sa utang sa kantin dahil sa pangtitrip ni Elizabeth sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman gagalawin yan as long as nandito ako sa tabi mo. Paalala ni Arthur. Sige, mapipilitan akong gawin to Arthur. Pero salamat ah. At bumalik nga si Eugene sa manager at sinabi ang ipinapasabi ni Arthur dito. Pumayag naman ang manager. Hinubad nga ni Eugene ang kanyang uniform at bumalik siya kay Arthur. Umupo siya sa tabi nito. Makikikain lang ako rito Arthur ha. Total, mabait ka naman sa akin. Kaya hindi na rin kita tatanggihan. Oo naman. At saka, ibibigay ko pa sa'yo ang sahod mo. Remember? Kapag umuwi ka kaagad, hindi ko yun ibibigay sa'yo. Bahala ka. Pero Arthur, paano ito? Paano kung gawin niya ito ulit sa akin sa mga susunod na araw? O edi, ako na lang ang palaging magpapasahod sa'yo. Pero hindi yun fair. Edi ganito na lang. If you really think that's unfair, then sumama ka sa bahay. Then maglinis ka sa bahay. We are looking for a part-time maid anyway. Natuwa naman si Eugene. Seryoso ba? Kung may trabaho ako kapalit ng sweldo, hindi ko yung tatanggihan. Oo naman, mataas ang pasahod ni Papa sa bahay. Doble sa kinikita mo sa kantin. Ano, payag ka ba? Ngumiti si Eugene. Okay, sige. Thank you very much ha. At pinagsaluhan nga nila ang mga pagkain na naroon. Habang kumakain sila roon, ay masama naman ng titig ni Elizabeth kay Eugene. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Nag-uumapaw at hindi masukat ang inggit
at selos sa puso niya. Maya-maya ay hindi na hinintay ni na Elizabeth ang bago nilang order at umalis na ito. Hindi niya kayang makita na may kasamang ibang babae, si Arthur. Nakita mo ba yung itsura ni Elizabeth? Grabe, matatawa ka. Matawa-tawang sabi ni Arthur. Hindi ko na siya tinignan dahil baka isipin pa niyang sinasadya kong magsimula ng gera sa kanya. That's not true though. Siya lang naman ang nagsisimula ng gulo. Siya lang at wala ng iba. Matapos nilang kumain doon, ay nagtungo nga si Eugene sa mansyon ng pamilya ni Arthur. Doon ay ipinaliwanag ni Arthur ang lahat ng mga kailangan niyang gawin sa mansyon. Ipinakilala siya nito sa mga tao sa bahay at sinabing siya ang bagong kasambahay roon ng part-time. Nang araw ding iyon ay ibinigay nga sa kanya ni Arthur ang sahod niya para sa araw na yon sa kantin. At sinabing bukas na raw siya magsisimula sa pagtatrabaho sa mansyon. Pagka-uwi ni Eugene sa kanilang bahay, ay tinanong siya ng ina kung bakit ngayon lang siya nakauwi. At ipinaliwanag naman niyang bumalik na siya sa pagtatrabaho sa kantin. At sinabi ring hindi niya itutuloy ang paglilipat ng ibang school. Kinabukasan, matapos ang oras ng klase, ay nagpasama na nga si Eugene kay Arthur pauwi upang simulan na ang trabaho. Nakita pa ni Elizabeth kung paano sumakay ng kotse ni Arthur si Eugene, kung kaya't selos na selos siya. Lalong lumalala ang galit niya kay Eugene. Nang araw ding iyon ay nalaman niya mula sa isa sa mga kasambahay ng pamilya ni na Arthur na si Eugene nga ay bagong kasambahay roon. Doon mas lalong pumutok ang butsi ni Elizabeth dahil ang ibig sabihin nito ay mas magiging malapit pa sina Arthur at Eugene sa isa't isa. May mga naisip siyang kung ano-ano sa pagitan ng dalawa. Nag-overthink siya. Sa silid ng hari ng kanilang bansa, nagtsatsaa sa sofa ng kanilang kwarto si King Paul, isang dekada na siyang hari ng Kingdom of Soland. Maya-maya ay nagring ang telephone na nakapatong sa table sa gilid ng inuupo ang sofa. Sandali niyang ipinatong sa center table ang kanyang tsaa at sinagot ang phone. Hello? Sagot niya. King Paul, ako po to si Vincent. Si Vincent ay ang matalik na kaibigan ni King Paul at ngayon ay isa na ito sa mga mapagkakatiwalaan niyang sekretarya. O kamusta Vincent? Ano at napatawag ka? May ipinakitang video sa akin ng anak ko nag-aaral sa University of Soland at magugulat ka sa babaeng nasa video. Naintriga si King Paul. Ano ang ibig mong sabihin Vincent? Sino ang babaeng yun? Kamukhang kamukha po siya ng dati niyong nobyang si Celine. Napatayo si King Paul sa sobrang gulat. Kamukha niya? Ilang taon? Hindi ako sigurado pero siguro ay mga nasa 17 to 18 years old siya ngayon. 17 to 18? Kung buhay pa ang anak namin ni Celine, ganun din ang edad niya. Patingin ako ng video. Okay, sige. Isend ko na lang po sa personal email niyo ang video. At doon nga nila pinutol ang kanilang tawag. Matapos ay binuksan ni King Paul ang kanyang tablet at hinintay roon ang email ni Vincent. Wala pang 2 minuto ay natanggap na niya ang email kung saan naka-attach ang video. Pinanood niya ang video na yon. Sa video ay makikita ang isang babaeng pinagbabato ng mga harina at itlog. Kamukhang kamukha nga ito ni Celine. Sobrang nahabag siya sa babaeng iyon. Ang unang pumasok sa isipan niya ay baka nga anak niya ito. Kaya naman matapos mapanood ang video na yon, ay inutusan niya kaagad si Vincent na magsagawa ng paternity test sa babaeng nasa video na natuklasan niyang Eugene ang pangalan. Nang gabing yon ay halos hindi siya makatulog dahil sa kakaisip na paano kung anak nga niya si Eugene.
Halos madurog ang puso niya na ganun pala ang buhay nito. Samantalang siya ay nabubuhay na puno ng karangyaan. Lumipas ang mga araw at pagkatapos ng klase ay palagi ngang nagpupunta sa mansyon ng pamilya ni Arthur, si Eugene, upang magtrabaho. Umuuwi rin siya kaagad matapos ang 4 na oras na serbisyo at pagkatapos ay inihahatid siya ni Arthur sa bahay nito. Ang unang sweldo niya sa pamilya ni Arthur ay umabot ng 20,000. Kaagad niya itong ibinili ng mga grocery, pambayad sa bills at ipinambili ng mga gamot ng ina. Isang gabi, galing sa grocery store ang ina ni Eugene. Naglalakad ito sa madilim na gilid ng kalsada. Dala ang kanyang eco bag kung saan nakalagay ang kanyang mga pinamili. Habang naglalakad siya, ay may tumigil na kotse sa kanyang gilid at doon ay lumabas si Elizabeth kasama ang 2 niyang kaibigan. Humarang sila sa daraanan nito. Nag-cross arm si Elizabeth at tinaasan ng kilay ang nanay ni Eugene. Ikaw ang nanay ni Eugene, hindi ba? Taas kilay na paniniguro ni Elizabeth. Sino ho kayo? Pagtataka ni Gracie. Ako si Elizabeth, ang number 1 bully ng school. At do you know what? Eugene is one of the students that I bullied. And I'm so proud to say that. Nag-alala si Gracie. Binubuli mo ang anak ko? Bakit? Bakit? Dahil wala lang. I can do whatever I want. Well anyway, hindi ako naparito para makipagtsikahan sa'yo. I am commanding you to go somewhere else at dalhin mo ang anak mo papunta roon. Ayoko na siyang makita sa school dahil kumukulo lang ang dugo ko sa kanya. Magkano ang gusto mo? Teka, hindi ako papayag. Pangarap ni Eugene ang makapagtapos sa school na yon at hindi ako papayag na basta-basta mo na lang siya papalayasin doon. Nagsimula ng magalit si Gracie. Mas lalo lamang kumunot ang noon ni Elizabeth. Hindi mo ba kilala kung sino ang papa ko? Ang papa ko ang prime minister ng bansang to at kayang-kaya kong palayasin ang anak mo sa school. You may not know this pero maraming beses ko nang binuli ang anak mo. I even grabbed her hair para lang mapahiya siya sa school. Nagutos din ako ng mga estudyante sa school para batuhin siya ng itlog at harina. Pero all of those didn't work. Makapal pa rin ang mukha niya para pumasok sa school. And do you know why? Kasi inaakit niya ang anak ng mayor. Ang akala mo siguro, nag-aaral ng mabuti ang anak mo sa school. Pero hindi, nakikipaglandian lang siya roon. Ang kapal ng mukha mo, nagawa mo yun sa kanya. Wala akong pakialam kung sino ka pa, pero hindi ako makakapayag na gawin mo yun sa kanya. Sigaw ni Gracie. O bakit? Anong gagawin mo? Wag mo na yung gagawin ulit. Dahil sa oras na malaman kong binuli mo ulit ang anak ko, makakatikim ka talaga sa akin. Walang ano-ano ay sinampal ng malakas ni Elizabeth si Gracie. Hindi kasi niya nagustuhan ang sinabi nito. Hoy tanda, pinagbabantaan mo ba ako? Someone like you? Pinagbabantaan ang anak ng Prime Minister? What a terrible insult. Babawi pa sana ng sampal si Gracie kay Elizabeth, ngunit hinawakan siya ng 2 kaibigan ni Elizabeth. Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko! Sigaw niya. Hawakan niyo ng mabuti ang bruhang yan. Kaya pala ang kapal ng mukha ng babaeng yun dahil may pinagmanahan. I need to teach her a lesson, sabi ni Elizabeth. At dito nga ay pinagsasampal sa Gracie. Hindi siya tumigil sa kakasampal kay Gracie hanggang sa mapagod siya. Walang yakan tanda ka. Pinagod mo lang ang kamay ko. Sa susunod, kilalanin mo muna kung sino ang binabangga mo. Okay? Girls, halina kayo. At pumasok na nga silang 3 sa kotse. Naiwan si Gracie sa gilid ng kalsada habang namamaga ang mukha. Napaiyak pa siya.
Ngunit kaagad din niyang pinunas ang gilid ng kanyang mga mata. Bumangon siya at umuwi na lamang. Pag-uwi ng kanyang ina ay nagulat si Eugene dahil namamaga ang pisngi nito. "Mama, ano pong nangyari sa inyo?" Nag-aalalang tanong ni Eugene. Ipinatong ni Gracie ang eco bag sa sahig at umupo sa sofa. "Eugene, umupo ka sa tabi ko. Meron tayong dapat na pag-usapan." "Tungkol po saan, Mama?" At umupo nga si Eugene sa tabi ng ina. "Eugene, totoo bang binubuli ka ng anak ng Prime Minister? Yun ba ang dahilan kaya naisipan mo dati na lumipat ng school?" Paano niyo po nalaman ang tungkol doon, Mama?" "Dahil sinabi mismo sa akin ng babaeng nambuli sa'yo ang ginagawa niya sa'yo, ni hindi man lang siya natatakot." Mas lalong nagulat si Eugene na umabot si Elizabeth sa ganoon. "Teka, siya rin po ba ang may gawa niyan sa inyo?" "Huwag mo akong problemahin, anak. Kaya ko ang sarili ko. Parang kagat lang to ng langgam." "Mama, ayos lang na ibulin niya ako. Kaya ko pantiisin yon. Pero yung kayo, hindi ko yun matatanggap." "Hayaan mo na, anak. Anak, gusto mo ba talagang makapagtapos ng pag-aaral sa school na yon? Paano kung lumipat ka na kaya ng ibang school? Natatakot ako na baka kung ano mang mas malala pa ang gawin niya sa'yo. Sa tingin ko, napaka-spoiled brat ng babaeng yun. Anak ba naman ng Prime Minister?" "Sige po, Mama. Mapipilitan po akong lumipat ng school. Dahil mukhang pati kayo ay idinadamay na niya sa galit niya sa akin. Ayoko pong madamay pa kayo." "Mabuti pa nga yun, anak. Mas mabuti ngang may peace of mind ka kesa araw-araw pinapahirapan ka ng babaeng yun." Kinabukasan, pumasok na sa school si Eugene. Hindi pa man siya nakakapasok sa gate ng school ay nakita niya si Elizabeth. Nakakababa lamang ng isang sasakyan. Nang makita niya kung sino ang may-ari ng sasakyan, ay bahagya siyang nabigla dahil sa Prime Minister yun. Wala siyang sinayang na oras at tumakbo siya upang harangan ang sasakyan. Napahinto kaagad ang sasakyan nang humarang siya. "Hoy, ano ka ba? Umalis ka dyan!" Sigaw ng driver. "Gusto ko pong kausapin ng Prime Minister." Matapang niyang sabi. "Anong sinabi mo? Hoy, sino ka ba? Kung wala kang appointment, huwag kang humarang sa daan." Lumabas ng sasakyan ang Prime Minister at hinarap si Eugene. "Ano yon?" tanong ng Prime Minister. "Ang anak niyo pong si Elizabeth. Binubuli niya ako sa school. At kahapon, sinaktan din niya ang mama ko. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo kung ano man ang ginagawa niya sa ibang tao. Dahil baka po hindi kayo aware." "Yun lang ba? She just bullied you and hurt your mother and you wasted my time? How much do you need?" "Hindi po ako naparito para humingi ng pera." "I see. Now that you said that, what you want to say? Ano pang gusto mong sabihin para makaalis na ako?" "Hindi niyo po ba siya pagsasabihan?" "For what reason?" "Kakasabi ko lang po. She's a bully. That's inappropriate." "What else?" sabi ng Prime Minister. Dito na sumuko si Eugene na pagtanto niyang walang magandang idudulot ang ginagawa niya dahil tila ba may pinagmanahan nga talaga si Elizabeth. "Umalis ka dyan kung wala ka nang sasabihin. Or else, we will call my security para damputin ka at ipakulong." Tumabi na nga lang si Eugene. Sa huli ay muling pumasok ang Prime Minister sa kotse at umalis na ito. Pagpasok ni Eugene sa classroom ay kaagad siyang pinag-usapan ng mga kaklase. "Sira, bakit mo ba kasi ginawa yun? Hindi mo ba alam na fully aware ang Prime Minister sa mga ginagawa ni Elizabeth? He knows pero wala siyang pakialam," sabi ni Rika. Napabuntong hininga si Eugene. "I know. Ewan ko ba? Bakit ko ba ginawa yun? Nakakainis. Siguradong lalo kang
pagtitripa ni Elizabeth. Kagabi kasi, sinampal-sampal niya si Mama habang pauwi ito sa bahay. Pati si Mama dinadamay na niya. Nagulat si Rika. Hala, seryoso? Talagang walang pinipili ang kademonyohan ng babaeng yun? Rika, desidido na talaga ako. Lilipat na ako ng school. Ayokong madamay pa niya si Mama dito. Mas mabuti nga yun. Nang mag-lunch ay magkahiwalay na kumain sina Rika at Eugene na kagaya sa napag-usapan na nila upang hindi mapag-initan pa ni Elizabeth sa Rika. Nang araw na yon ay hindi pumasok si Arthur kaya malakas ang loob ni Elizabeth ngayon na ibuli si Eugene. Habang tahimik na kumakain si Eugene ay bigla siyang binuhusan ng tubig ni Elizabeth. Mula ulo ay hinayaan ni Eugene na bumaba sa katawan niya ang tubig. I heard na sinayang mo ang oras ni Papa kaninang umaga sa labas ng school. Para yan sa pang-iistorbo mo sa kanya, okay? At ito naman. Kinuha ni Elizabeth ang soup sa table ni Eugene at isinaboy ito sa mukha nito. Mabuti na lamang at hindi na ito ganon kainit. Tama na, Elizabeth. Kung gusto mo akong lumipat ng ibang school, okay, fine. Nakapag-decide na akong gawin yun. But please, tigilan mo na ako. Sawang-sawa na ako sa mga pambubuli mo. Nag-cross arms si Elizabeth. Oh really? Good news then. Hindi na magtatagal ang paghihirap mo. But as long as nandito ka pa sa teritoryo ko, gagawin ko ang gusto ko. At huwag na huwag mo akong inuutusan dahil isa yung malaking insulto sa akin. Sinabunutan ni Elizabeth si Eugene. Walang ibang nagawa si Eugene kung hindi ang hayaan na lamang sa ginagawa ni Elizabeth. Napaiyak na lamang siya. Wala ni isa sa mga tao roon ang naglakas ng loob na tumulong sa kanya. Nanood lamang sila. Hanggang sa isang bagay ang sumunod na nangyari na nagpagulat sa lahat. Ang hari ng bansa ay dumating at itinulak nito si Elizabeth. Mahal na hari? Bulalas ni Elizabeth. Nang marinig ni Eugene ang bulalas na yon ni Elizabeth, ay napatingin siya kaagad sa lalaking biglang dumating at nakumpirma nga niyang ang hari iyon. Maging siya ay nagulat. Gusto kong lumayas ka sa school na to, Elizabeth. Alam ko na ang lahat ng tungkol sa ginagawa mo sa school na to at ang mga taong katulad mo ay walang karapatang mag-aral dito. Matigas na sabi ni King Paul. King Paul, ako po si Elizabeth. Ako po ang anak ng Prime Minister. Humakbang ng 2 beses si King Paul patungo sa harap ni Elizabeth at pagkatapos ay itinulak nito si Elizabeth gamit ang isang daliri sa noo. Your father is not a license to bully someone else. Ano sa tingin mo ang karapatan mo para gawin ito sa dalagang ito? Naibaba na lamang ni Elizabeth ang kanyang tingin. Hiyang-hiya siya. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng kahihiyan. Sorry po, King Paul. Hindi na po ito mauulit. Nasa baba lamang ang kanyang tingin. Talagang hindi na ito mauulit because I will use my power to make you banned from all of the university in this country. Muling naangat ni Elizabeth ang tingin kay King Paul nang gulat na gulat. Huwag po, King Paul, huwag niyo pong gawin yun. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral sa school na ito. Promise po, hindi na po talaga ito mauulit. Don't tell me what I should do. Humarap si King Paul sa maraming tao na nanonood sa kanila at matapos ay hinawakan niya sa kamay si Eugene. Nalitong-lito pa rin. Makinig kayong lahat sa akin. Si Eugene, ang dalagang ito. Siya ang nawawala kong anak. Matagal na siyang nawawala. After 19 years, I finally found her. And I won't let anyone hurt her again. Subukan niyo pa siyang saktan. At ako ang makakalaban niyo. Gulat na gulat ang mga tao sa loob ng kantina sa revelasyon na ito ng hari. Naroroon pa si Rika
na napatakip sa bibig dahil sa sobrang gulat. No way! Anak ng hari ang friend ko? Bulalas ni Rika. Samantala, narinig din ni Kyla ang sinabing iyon ng hari. Natulala siya habang pinagmamasdan ang hari. Maya-maya ay nalapitan siya ng manager ng kantin. Kyla, ano raw ang sabi ng hari? Anak niya si Eugene? Parang yun nga ang narinig ko, sir, sabi ni Kyla. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa habang nakapako ang tingin sa hari. Ang mga kaklase ni Eugene na naroon ay umawang na lang ang bibig at hindi makapaniwala na ang kaklase pala nila ay isang prinsesa. Si Elizabeth at ang dalawa niyang kaibigan ay gulat na gulat. May halong takot ang gulat sa kanilang mga mata. Ngayong nalaman nilang isa palang prinsesa ang taong binuli nila, ay nakaramdam sila ng sagad sa butong pagkawindang. Lastly, okupado ng pagkalito ang utak ni Eugene. Gulong-gulo siya. Hindi siya makapaniwala na ang mismong hari ay ang nagpakilala sa kanya bilang ama nito. Anak, tara na, umuwi na tayo. At naglakad na nga sila palabas. Pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid. Nang makalabas sila sa school area, ay pinasakay siya ng hari sa limousine nito. Pareho silang nasa backseat at nagmamaneho naman ang driver ng hari. Awkward ang naramdaman ni Eugene ng mga oras na yon. Magandang araw po, King Paul. Marami pong salamat sa pagtatanggol niyo sa akin kanina. Pero hindi ko po gets bakit niyo po ako kailangang ipakilala bilang anak po niyo. Tingin ko po kasi titigilan po ako kaagad ni Elizabeth once na ipinagtanggol po niyo ako sa kanya. Hindi pa kumbinsido si Eugene na nagsasabi nga ng totoo si King Paul. Para kasi sa kanya ay talagang napakalaking imposible na isa siyang prinsesa. Eugene, ako talaga ang totoo mong ama. Alam kong mahirap yung paniwalaan. Pero totoo yun. Nagkaroon kami ng relasyon ng iyong inang si Celine. Nagulat si Eugene dahil alam ng hari ang pangalan ng kanyang ina. Celine po ang pangalan ni Mama. Teka po, paano po kayo nakakasiguro na ako po talaga ang anak niyo? I first saw you on a bullying video. Noong una pa lang kitang makita, si Celine kaagad ang unang pumasok sa isipan ko dahil magkamukhang magkamukha kayo. I started an investigation and process a paternity test. At positibo ngang anak kita. I will show you the paternity test when we got back home. Nagbuntong hininga si King Paul. Eugene, trust me. I am the king of this country. Hindi ko sasabihin na ako ang iyong totoong ama kung wala yung katotohanan. Bakit naman ako mag-iimbento ng ganung kalaking kasinungalingan? It's my reputation that will be tainted here. Ngayong nasabi ito ni King Paul, ay ngayon lamang ito na-realize ni Eugene. Kumuha ng litrato si King Paul sa kanyang wallet. Sa picture na yon ay makikita siya noong pagkabinata niya kasama si Celine. Sa suot ni Celine sa kanyang leeg ay isang kwintas na kumuha sa atensyon ni Eugene. Kaparehong-kapareho kasi nito ang kwintas na ibinigay sa kanya ng pangalawang ina. Teka, ito yung kwintas na ibinigay sa akin ng aking ina na umampon sa akin. Ang sabi niya ay, sa papa ko raw ito at ibinigay niya ito sa mama ko. At binigay naman ito ni mama sa akin nang iwan niya ako sa pangalawa kong ina. Nasa'yo pa ba yun? Opo, mahal na hari. Sa aking ina ang kwintas na yun. Iniregalo niya ito sa akin. Walang kapareho ang kwintas na yun. Namumukod tangi lamang iyon sa buong mundo. Sabi ni King Paul. Kung ganon, mukhang kayo nga po talaga ang aking ama. Lalo na kung naipapaternity test niyo na po ako. Pasensya na po kung masyado ako mapagduda. Parang napaka-imposible po kasi na mangyari na isa pala akong prinsesa. Naiintindihan ko. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, okay?
Basta ipapakita ko sa'yo ang paternity test once na dumating tayo sa bahay. At nang dumating nga sila sa palasyo at dinala ni King Paul si Eugene sa kwarto nito, kung saan doon ay ipinakita nga niya kay Eugene ang resulta ng paternity test. Hindi na naisip pa ni Eugene na baka peki lang yon dahil nga in the first place ay wala naman talagang rason ang hari upang angkinin siya bilang anak. Napaluha na lamang si Eugene habang pinagmamasdan pa ang mga litrato ni King Paul kasama si Celine na tunay ngang kamukhang-kamukha niya. Ngayon ay kumbinsido na siya ng 100% na isa nga siyang prinsesa, ang long-lost princess. Marami silang napag-usapan ng hari ng araw na yon. Isang bagay lang ang hindi nila masagot. At yun ay kung bakit ibinigay ni Celine si Eugene sa ibang tao imbes na alagaan ito. Hindi rin nila alam kung nasan na si Celine ngayon, na hindi nga nila alam kung buhay pa ba ito. Nanatiling malaking palaisapan ito sa kanila. Marami pa silang napag-usapan. Tinanong kasi siya nito kung ano ang naging buhay niya sa nakalipas na 19 na taon. Ikinuwento naman ni Eugene kung paano siya inalagaan ni Gracie. Dahil nga sa mga kwento ni Eugene, ay lalong na-curious ang hari na makilala si Gracie upang personal itong pasalamatan. Kaya naman nang matapos ang halos 4 na oras nilang pag-uusap, ay nagpasama siya kay Eugene na pumunta sa bahay ng pangalawang ina. Nang makarating nga, ay ipinakilala ni Eugene si King Paul bilang ama kay Gracie. Laking gulat naman ni Gracie sa nalaman, ngunit matapos ang mahabang paliwanag ni King Paul, ay dito niya rin ito lubos na naunawaan. Ginang Gracie, maaari ko bang kunin sa'yo ang anak ko? Pakiusap ni King Paul. Tinignan ng malungkot ni Gracie si Eugene. Masakit ito para sa kanya. Pero alam niyang ito ang makakabuti para kay Eugene. Mahal na hari, wala po akong karapatan na ipagdamot sa inyo ang anak niyo, kaya maaari niyo po siyang kunin kahit anumang oras ang gustuhin niyo. Niyakap ni Eugene si Gracie. Mama, huwag na po kayong malungkot. Araw-araw ko naman po kayong dadalawin dito. Promise, walang araw na hindi ako bibisita sa inyo. Ginang Gracie, kung pwede nga lang sana na wag ko na siyang kunin mula sa'yo. Upang hindi kayo maghiwalay ay ginawa ko na. Pero simula ngayon ay alam na ng buong bansa na anak ko si Eugene. Kaya kailangan ko siyang bigyan ng isang lugar na may mataas na seguridad. Paliwanag ni King Paul. Nauunawaan ko po, mahal na hari. Nagpunas ng luha mula sa mga mata si Gracie. Tama na po, ma. Ano ba yan? Naiiyak din tuloy ako. Paano ba naman kasi na hindi ako iiyak ay mawawalay ka na sa akin? Totoong anak na ang turing ko sa'yo. Kahit kailan hindi kita tinuring na ampon o pabigat sa buhay ko. Isa kang biyaya sa akin. Ginang Gracie, naikwento po sa akin ni Eugene na may sakit ho kayo. Ako na po ang bahala sa lahat ng pagpapagamot nyo at handa akong magbigay ng malaking halaga kapalit ng pag-aaruga mo sa anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang masamang nangyari sa kanya. Hindi niyo ho ako kailangang bayaran, mahal na hari. Walang nanay ang magpapabayad sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ngumiti naman si King Paul. Ganun ba? Kung ganun ay mag-aabot na lang ako sa inyo ng pera bilang utang na loob sa inyo. Hindi yun para sa pag-aalaga mo sa anak ko. Kung ganun po ay maraming salamat po, mahal na hari. Hindi ko na po yan tatanggihan dahil lubog na rin ako sa utang. Na isang lako na nga itong bahay ko dahil sa mga sunod-sunod na problemang dumating sa buhay namin. Nagulat naman si Eugene dahil wala siyang kamalay-malay roon. Talaga po ba, Mama? Hindi niyo man lang po sinabi sa akin yan. Ay, ano ka ba? Hayaan mo na. Ang mahalaga ay mababayaran ko na rin ang mga utang ko dahil sa iyong ama.
Nang araw na yon ay si King Paul at Eugene ang laman ng balita sa buong bansa. Umabot pa ang balitang yon sa buong mundo. Maraming pumuna kay King Paul dahil hindi raw naaakma bilang hari ang magkaanak sa pagkabinata. Pero tinanggap na lamang ni King Paul ang mga pamumunang ito bilang valid criticism dahil aminado siyang hindi naman talaga huwaran ang kanyang ginawa. At the end ay wala ring nagawa ang mga tao sa kung ano ang nangyari sa nakaraan. Samantala, kinabukasan nga ay ipinakilala na ni King Paul sa royal family si Eugene na ipaliwanag na nga niya rito sa kanyang mga magulang at mga kapatid noon pa man kaya sinalubong nila si Eugene. Na-overwhelm pa si Eugene dahil talaga namang napakagara ng mga kasuotan ng mga kamag-anak niya. Magaganda at ang gwapo ng mga ito. Kabado man at nahihiya ay pinakalma siya ng royal family gamit ang kanilang matatamis na ngiti. Doon na pagtanto ni Eugene na napakabait pala ng mga taong bumubuo sa royal family. Hindi ito kagaya sa mga napapanood niya sa pelikula na nagpapatayan para sa trono. Isang nakakapagod na araw ang welcome party para sa kanya. Kinabukasan ay muli na siyang pumasok sa school. Hinatid siya ng Royal Guard. Palaging may Royal Guard na kasama si Eugene kung saan man siya pumunta sa school. Friend, grabe. Hindi ko talaga in-expect na ikaw pala ang prinsesa ng kahariang ito. Sigaw ni Rika na kinikilig. Baka naman kalimutan mo na ako niyan. Sira, bakit naman kita kakalimutan? Naging mabait ka sa akin ng sobra. Thank you, friend. At least ngayon, wala nang mambubuli sa ating dalawa. Oo, hindi ko hahayaang may mabuli ulit ang babaeng yun. Feeling ko hindi na yun tatagal dito sa school. Palalayasin na siya ng hari. Hindi ako papayag na umalis siya. Gusto kong dito lang siya at makita ako bilang prinsesa. Gusto kong mamatay siya sa inggit. Maghihiganti pa ako sa kanya. True ba? Maghihiganti ka sa kanya? Oo, pero hindi ko ipaghihiganti ang sarili ko. Ipaghihiganti ko si mama. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mama ko. Mapapatawad ko pa siya kung ako lang ang sinaktan niya. Pero ang mama kong may sakit, I'll never forgive her. Katakot ka, friend. Pero support ako sa'yo. May karapatan kang maghiganti sa kanya dahil deserve naman talaga niya yun. Friend, hindi ka rin naman natatakot sa kanya, no? Siyempre hindi na, dahil alam kong mas takot yun sa'yo. Pwede mo ba siyang kausapin at sabihin magpunta sa rooftop ng school? Okay, sure. Nang mag-recess nga, ay naghintay si Eugene sa rooftop ng school kasama ang kanyang royal guard. Maya-maya ay magkasabay na ngang umakyat si Rika at Elizabeth. Kung dati ay parang leon si Elizabeth, ngayon ay napakaamo nitong tupa ni hindi nga ito makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Eugene. Bakit mo ko pinatawag, Eugene? Kabado nitong tanong. Napakagalang ng boses niya. Why? Ipinatawag kita para maghiganti sa ginawa mo kay mama. At doon nga ay paulit-ulit na pinagsasampal ni Eugene si Elizabeth hanggang sa bumagsak si Elizabeth at tumulo na lamang ang luha sa mga mata nito. Napatakip pa ito sa mukha habang umiiyak. Gusto ko rin sanang maghiganti para sa ginawa mo sa akin, pero hindi ko na yun gagawin. Pinapatawad na kita sa ginawa mo sa akin. It's just that hindi ko mapapatawad ang ginawa mo kay mama. Kaya ko to ginagawa sa'yo. I hope na someday ma-realize mong hindi umiikot ang mundo sa'yo. And I still hope na may pag-asa pa para magbago ka. At matapos nun ay umalis na si Eugene at sinundan siya ni Rika at ang kanyang royal guard. Napaluha na lamang si Elizabeth sa rooftop na yon. Simula ngayon ay wala na sa kanya ang titulo ng pagiging Queen Bee. Samantala, pagbaba ni na Eugene at Rika
Mula sa rooftop ay sumalubong sa kanila si Arthur na may kalungkutan sa muka. Nagtaka naman si Eugene at Rika kung bakit ganon ang nakaguhit sa mukha nito. "O Arthur, anong problema mo? Bakit ganyan ang mukha mo?" tanong ni Rika. Pilit nang ngumiti si Arthur. "Bakit? Ano bang meron sa mukha ko?" "Bakit parang pinagsukloban ka ng langit at lupa?" Hindi ito sinagot ni Arthur. Sa halip ay tumingin siya kay Eugene. "Congratulations, Eugene. I didn't know na isa ka palang prinsesa. Dahil doon, gusto na kitang kalimutan." Nagulat sina Eugene at Rika sa sinabi nito. "Ha? Bakit, Arthur?" Pagtataka ni Eugene. "Dahil ngayong isa ka palang prinsesa, hindi magiging simple ang pamumuhay mo simula ngayon at hindi rin hahayaan ng royal family na magkaroon tayo ng relasyon. Kaya mas mabuti pang kalimutan ko na lang ang pagkagusto ko sa'yo." At matapos nun ay umalis na si Arthur. Nalungkot naman si Eugene sapagkat sa maiksing panahon na magkasama sila ay may nabuo ng konting pagtingin sa puso niya para sa binata. Matapos nga nun ay magkasamang kumain sa kantin sina Eugene at Rika at doon nila ito pinag-usapan. "Ngayon ko lang pala naalala, ang family ni Arthur ay not really close sa royal family, or rather may masama silang nakaraan," sabi ni Rika. "What do you mean, Rika? Huwag mo tong ipapakalat, ha? Narinig ko lang to kay Papa. Ang kuya kasi ni Arthur ay umibig nun sa anak ng kapatid ng hari. Pinaghiwalay sila ng kapatid ng hari sa sobrang lungkot ng kapatid ni Arthur. Nagpakamatay ito." Napatakip ng bibig si Eugene sa kanyang narinig. "Ganun ba? Kawawa naman pala kung ganun." "Oo, kaya mabuti na rin siguro na pinuputol na nga ni Arthur ang ugnayan yung dalawa para hindi maulit sa kanya ang nangyari sa kuya niya." Bumakas ang lungkot sa mga mata ni Eugene. "Ganun ba? I see. Mas mabuti na nga siguro na ganun. Ayos lang. Hindi naman talaga ang pag-ibig ang priority ko sa ngayon. Kaya mas mabuti na rin siguro to." "Oo, friend. Maghanap ka na lang ng iba. Total naman ay marami namang mga gwapong mayayaman dyan na irereto sa'yo ng royal family." Nang matapos ang klase ay kinamusta ni Eugene ang mga naging katrabaho niya sa kantin. Naging mas magalang ang approach ng mga ito sa kanya dahil nga andoon siya bilang isang prinsesa at hindi bilang isang simpleng estudyante. Sinabi pa ni Eugene na huwag maging over ang mga ito sa pag-approach sa kanya at simplehan na lang na kagaya ng dati. After all, ay hindi gusto ni Eugene na mataas ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Gusto niyang itrato siya nito bilang simpleng tao lamang. Samantala, nang umuwi si Eugene sa palasyo, ay hindi pa rin matanggal sa isipan niya si Arthur. Nanghihinayang pa rin siya dahil lalayo na ang loob nila sa isa't isa. Nang maggabi ay tinawag siya ng kanyang lola at doon ay may isang bagay na ipinagtapat sa kanya. Sinabi ng lola na ito ang dahilan kung bakit ipinamigay siya ni Celine sa ibang babae. Ito ay dahil binayaran nito si Celine ng malaking pera upang ipalaglag siya at layuan ang hari. Ngunit hindi nito alam na ipinagpatuloy pa rin pala ni Celine ang pagbubuntis. Matapos kasi nitong ibigay ang pera kay Celine, ay hindi na niya ito nakita pa kahit na kailan. Malungkot man si Eugene, sa nalamang ito ay masaya pa rin siya dahil kahit papaano ay nalaman na niya ang katotohanan. Pinakiusapan siya ng lola na ilihim ito sa kanyang ama at nangako naman siyang hindi niya ito ipagkakalat sa ibang tao. Dahil sa sinabing ito ng lola, napagtanto niyang kontrolado nga talaga ng royal family ang taong makakapasok sa pamilya nila. Ang ibig sabihin,
ay hindi nga sila pwedeng magkaroon ng relasyon ni Arthur dahil siguradong paghihiwalayin sila ng kanilang buong angkan. Naging maayos ang pagpapatuloy ng buhay ni Eugene. Palagi niyang dinadalaw ang kanyang ina sa bahay at naglalaan siya roon ng 1 oras saka siya umuuwi. Nang sumunod na buwan ay naoperahan din ang kanyang ina at doon nga ay nawala na ang sakit nito. Nagpatuloy pa ang mga araw hanggang sa nakapagtapos na ng kolehiyo si Eugene. Ngunit nag-aral siya ulit at kumuha ng kursong politika dahil balak siyang isabak ng kanyang ama sa pamamahala sa kanilang bansa. Hindi naman ito tinanggihan ni Eugene dahil balak din niyang pamunuan ng kanilang bansa balang araw. 10 taon ang lumipas ay nakasuot lamang ng simpleng kasuotan si Eugene dahil nagdi-disguise siya bilang isang simpleng mamamayan. Nakasuot siya ng kulay berdeng wig at shade sa mata. Makapal din ang jacket niya dahil bumubuhos ang niebe sa mga sandaling yon. Napakalamig ng panahon. Kakalabas lang niya sa bookstore dahil may binili siyang bagong libro ng paborito niyang published author. Habang naglalakad siya sa niebe, ay nadulas siya sa naapakang madulas na bagay. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa lupa, ay sumalo sa kanya ang isang lalaki. Nagtugma ang kanilang tingin. Ito ay walang iba kung hindi si Arthur. Tinanggal ni Eugene ang kanyang shade at nakita ni Arthur ang kanyang buong mukha. Sa pangalawang pagkakataon ay muli tumibok ang kanilang puso ng sabay. Alam nilang hindi sila bagay sa isa't isa dahil sa nakaraan ng kanilang pamilya. Ngunit nang muling tumibok ang kanilang mga puso matapos ang ilang taon, napagtanto nilang ang ibigin ng isa't isa ay isang bagay na worth the risk.